Magandang araw mga ka-Aerial Defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Mga Pilipino handang sumabak sa digmaan laban sa bansang sasakupin ang teritoryo ng Pilipinas, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Nagpahayag ng kahandaang lumaban ang mayorya ng mga Pilipino sakaling sumiklab ang sigalot sa dayuhang kalaban base sa isinagawang survey ng Octa Research, base sa tugon ng masa survey na kinomisyon ng Armed Forces of the Philippines noong December 2023, sa 1,200 respondents, lumalabas na 77% o 3 mula sa 4 na Pilipino ang handang lumaban para sa bansa. Sa Mindanao ang may pinakamataas na bilang na nasa 84% habang pinakamababa naman sa Visayas na nasa 62%, pagdating sa rehiyon. Ang mga respondents sa Davao Region at Caraga ang nangunguna na nasa 76% at sinundan ng Sorsogon na nasa 75%. Mas maraming nasa hustong gulang na Pilipino sa urban areas na 80% ang handang lumaban kumpara sa mga nasa kanayunan na 73% lamang. Bagamat mayorya ng parehong lalaki at babaeng Pilipinong respondent ay positibong tumugon, mas madami sa mga lalaki 82% ang handang ipaglaban ang bansa kaysa sa mga babae na 72%. Isinagawa ang survey noong December 10 hanggang December 14, 2023, matapos ang pambobomba ng tubig ng barko ng China Coast Guard sa mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na patungo noon ng Scarborough Shoal. Sa sumunod na araw December 10, binombahan ng CCG ang barko ng Pilipinas habang nagsasagawa ng regular rotation at resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Lula noon si AFP Chief General Romeo Bronner Jr., sa isa sa resupply boat na Aneza May 1 na binangga ng barko ng CCG, ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Germany at Czech Republic ay may estratehikong kahalagahan sa pag-angkin ng Pilipinas sa West Philippine Sea, sabi ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sinabi ni Romualdez, sa isang pahayag noong Lunes, na ang magkasanib na deklarasyon, na pinamagatang A Joint Declaration of Intent on Strengthening Maritime Cooperation, ay inaasahang lalagdaan sa pagitan ng Pilipinas at Germany sa pagbisita ni Marcos sa Berlin. Parehong ang Germany at Czech Republic ay kabilang sa 16 na European na bansa na sumuporta sa pakikipaglaban ng Pilipinas para sa soberanya sa West Philippine Sea, at ang pagtataguyod ng 2016 arbitral ruling na inilabas ng Permanent Court of Arbitration, na nagpawalang bisa sa 9-line claim ng China. Si Pangulong Marcos ay maghahangad din ng mas matibay na ugnayang bilateral sa dalawang bansa at posibleng palawakin ang kooperasyong pang-ekonomiya para sa higit na kapaki-pakinabang na mga oportunidad sa kalakalan. Inaasahan din na igiit ni Marcos ang hindi natitinag na pangako ng Pilipinas sa pagpapalakas ng pakikipagtulungan sa mga katulad na bansa, sa pagtataguyod ng mga patakarang nakabatay sa internasyonal na kaayusan kapag makikipagpulong siya sa mga pinuno ng dalawang bansa. Sinabi ni Romualdez, na ang kapulungan ng mga kinatawan ay ganap na sumusuporta sa mga pagsisikap ni Marcos na isulong ang interes ng Pilipinas sa mga paglalakbay sa ibang bansa. Ang pagbisita ni Marcos sa Germany at Czech Republic ay kasunod ng mga insidente sa pagitan ng mga Chinese at local vessels sa ibabaw ng karagatan sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, noong nakaraang 5 ng Marso. Sinabi ng Philippine Coast Guard na ang isa sa mga barko nito ay binangga ng mga barko ng China Coast Guard sa isinagawang resupply mission ng Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea. I look on my trip to the center of Europe with anticipation and optimism for the opportunities to be explored and for our friendship with the German and Czech nations to be affirmed and strengthened. As we embark on that journey, I'm confident that this visit will yield fruitful outcome. I look forward to having productive discussions, fruitful collaboration, and memorable experiences that will further cement the enduring ties between the Philippines and Germany, and of course, the Czech Republic. Mahigit 100 naval reservists ang i-deploy sa lalawigan ng Batanes kasunod ng direktiba ni Defense Secretary Gilbert Teodoro, na palakasin pa ang presensya ng mga personnel sa naturang island province sa pinakahilagang bahagi ng Pilipinas na nakaharap sa Taiwan. Ayon sa Philippine Navy Public Affairs Officer, nasa kabuuang 126 reservists ang ipapadala. Lahat ng mga ito ay Ivatan o mga residente ng Batanes na nakatakdang dumalo sa graduation ceremony sa Basco sa araw ng Sabado. Samantala, ang naging direktiba ni Secretary Teodoro,
Nadagdagan pa ang mga tropa sa Batanes ay hindi nagustuhan ng China kung saan inakusahan pa nito ang Pilipinas na naglalaro ng apoy sa Taiwan na inaangkin ng China na bahagi ng teritoryo nito. Ngunit sinabi ni Defense Secretary Arsenio Andolong na hindi dapat makialam ang China sa kung ano ang ginagawa ng Pilipinas sa loob ng teritoryo nito. Dinipensahan din ni Andolong ang plano ni Secretary Teodoro na bahagi ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept ng Department of National Defense, na naglalayong tugunan ang mga kahinaan ng bansa at pahusayin pa ang kakayahan nitong ipagtanggol ang pambansang interes. Una rito, ang Mavules Island sa Batanes at provincial capital ng Basco ay kabilang sa target na pagdausan ng war games o balikatan exercise ngayong taon sa pagitan ng US at Pilipinas. Ang mga bagong EDCA sites na ito ay ikinagalit naman ng Beijing na iginiit na ang kasunduan ay ginawa umano upang maaaring palibutan at makontain ng US ang China at kinakaladkad ang Pilipinas sa issue sa Taiwan. Isang pahayag na pinabulaanan naman ng Pilipinas, nakatakdang magsimula sa Abril, ang susunod na malakihang pagsasanay militar sa pagitan ng mga puwersa ng Pilipinas at Amerikano, ay lumalayo sa mga tradisyonal na lokasyon at maaaring kabilang ang Batanes, ang pinakahilagang lalawigan ng bansa at isang island chain na malapit sa Taiwan. Noong 7 ng Pebrero, bumisita sa Batanes si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., Armed Forces of the Philippines Chief Romeo Bronner Jr., at iba pang opisyal ng militar upang siyasatin ang patuloy na pagtatayo ng isang naval base sa bayan ng Mahato. Sa mga pahayag na ginawa sa pagbisita, sinabi ni Teodoro na nais niyang makita ang pagtaas ng presensya ng militar sa lalawigan. Noong Martes, sinabi ni Logico na lalahok ang France at Australia sa darating na balikatan drills, habang inimbitahan din ang Japan na sumali. Isasama muli sa mga pagsasanay ang paglubog ng isang kunwaring barko ng kalaban sa West Philippine Sea. Isang katulad na drill ang isinagawa noong nakaraang taon sa paglubog ng BRP Pangasinan, isang decommissioned Philippine Navy vessel, sa karagatan ng San Antonio, Zambales. Ang mga drills ngayong taon ay tututuon din sa mga hindi pisikal na aspeto tulad ng cybersecurity, aniya, sinabi ni Colonel Francis Margareth Padilla, tagapagsalita ng AFP, nagaganapin ang ika-39 na pag-ulit ng balikatan exercises mula sa ikatlong linggo ng Abril hanggang sa unang linggo ng Mayo. Nauna niyang sinabi na ito ay mas malaki kaysa noong nakaraang taon, na may humigit kumulang 17,000 tauhan mula sa dalawang bansa na makikibahagi. We will have the same, actually we call it the maritime strike exercise. So it will still be involving the same concept of sinking a vessel as our target. The other changes that we've been doing since last year is that we have been changing the locations of the exercises. Okay, so last year we executed the maritime strike from within off the shores of the Naval Education Training Command, which is actually part of their area, the training area. Now we are moving away from that. Okay, so the Sync X will be happening in another location. That location I will announce it later after I have briefed some senior leaders. Another emphasis of the exercise that is a big addition to what we've been doing in the past is putting more focus on the non-physical domains like information warfare, the cybersecurity domain. So these are exercises that in the past hindi natin masyadong pinapansin because we have been focusing mostly on the physical domain, the air, the maritime, and the ground domains. But now we've determined that an equal attention has to be focused also on the non-physical domains, mainly information and the cyber domain. Sir, last year we had the biggest balikatan. Are we expecting that this year we will be outnumbering? Well, to be honest, I cannot truthfully say that if this will be the bigger one because we are still consolidating the numbers. It might be as soon as I find out how many of the events are already confirmed to push through. But more than the quantity of the participants, the most important difference now is really in the key locations where we will be exercising, and the purposeful execution of the exercise to focus on the interoperability between our systems and that of the systems of our treaty allies.
I would say that this next Balikatan is something that the entire AFP is looking forward to. It took a year to plan out, involving combined efforts from both the AFP and our US partners. Aside from that, I did not mention this a while ago, but in this Balikatan, we are also going for more interagency collaboration. So in the previous exercises, it was just purely military to military. Ngayon, we are also going to be involving other agencies in this exercise. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.